Way back 2016 nga nang una kong makita ang motor na ito. Tanda ko pa na naka Honda Wave CX pa ako noon. Nung unang kita ko sa motor na ito, talagang inakala ko pa nga na China bike ito dahil sa di pa ako ganon kapamilyar sa mga motor. At nung ni-research ko na nga ang motor na ito pala ay isang premium motorcycle. At sa ilang taon nga na lumipas, kanilang ang binago at in-upgrade ang motor na ito, ang KTM RC200, ang kanilang new model na RC200cc. Kaya tara guys, at samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle na to. Alamin natin ang kanyang pagbabago sa motor na to. Pero bago yon, baka pwede naman na pa-subscribe ang aking YouTube channel at i-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa aking susunod na i-upload. Let's go guys at alamin na natin ang iba pang mga detalye. So let's go mga K-partner. Simulan nga natin sa kanyang engine specs. Guys, ang KTM RC200 ito nga ay naka dual overhead cam na 4-stroke. Syempre guys, naka single cylinder pa din siya, liquid cooled, at meron siyang engine displacement na 199.5 cubic centimeter at meron siyang bore and stroke na 72mm at 49mm. Ito ay naka chain drive sa kanyang drive type. Ang new model na RC200 na ito is merong maximum power na 25 HP at 10,000 RPM at meron siyang maximum torque na 19.2 Newton meter of torque at 8,000 RPM. Ang KTM RC200 na ito, same din sa old model niya na RC200 na walang kickstart. Kaya ang starter nga nito is electric start only. Pagdating naman sa kanyang suspension, sa kanyang front suspension, ito ay naka 125mm upside down forks. At sa kanya namang rear suspension, ito ay naka 150mm monoshock. Braking system naman sa front brake, ito ay naka 320mm 4-piston radial fixed caliper. At sa kanyang likuran naman, yung kanyang rear brake, ito ay naka 230mm single piston floating caliper. Sukat ng gulong sa kanyang unahan, ito ay naka 110/70/17. Sa kanya namang likuran naman guys is naka 150/60/17. Sa kanya namang length, width, height, ito naman ang mga sukat. Sa kanyang length, ito ay may sukat na 1,978mm. Sa width naman, ito ay merong 688mm at sa kanyang height naman is 1,098mm at may bigat ito na 137.5 kg at sukat na 178.5mm sa kanya namang ground clearance. At medyo may kataasan sa kanya namang seat height na may sukat na 820mm. Sub gaming ka talaga dito. Meron siyang wheelbase na 1,340mm. Pagdating naman sa kanyang fuel system, ito ay naka fuel injected na. May kalakihan na din ang kanyang tangke guys. Akma na din para sa motor na ito dahil meron siyang 10 liters fuel tank capacity. Ang daming pagbabago nga na ginawa sa motor na ito. Kung yung old model is ready to race, ito is mas lalo talagang ginawa ng KTM na track weapon ang RC200 nila. Dahil mas pina-slim pa nila ito lalo. At tulad nga ng nabanggit ko, may kataasan ang kanyang seat height para sa postura sa aerodynamic. At si RC200 is talagang pasado sa aerodynamic test. Talagang lusot ng hangin sa kanya, kaya track weapon na talaga. Pero guys, si RC200 is pwede po sa public road, hindi siya katulad ng iba na track use only. Baka kasi isipin nyo na track only lang ang motor na ito. Available na nga ang RC200 dito sa Pilipinas. Ngayon
Ito ang tanong guys, no? Magkano naman kaya ang kanyang presyo? Ngayon nga pong October 2023 guys is meron nga pong promo ang KTM Kalamba. Ang kanila nga pong promo is hanggang October 31, 2023 lamang po. And syempre guys, talaga namang napakasulit nga po ng promo na ito dahil bagsak presyo po talaga ang kanilang mga unit. Katulad na nga lang po guys ng KTM Duke 200 na dati nga po ang presyo niya is 178,000 na SRP. Ngayon nga po ang kanya nga pong promo price is nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Can you imagine that guys? Mas mura pa sa NMAX. At ang kanila naman pong RC200 na dati nga pong SRP na 198,000 pesos, ang kanya nga pong promo price guys is nagkakahalaga na lamang po ng 180,000 pesos. Laking katipiran na rin guys sa kanya nga pong SRP na 198,000 pesos. Ano-ano nga ba ang nabago sa RC200? Kitang-kita naman guys sa kanyang physical appearance. Kita na malaki na ang pinagbago nito. Kita na mas aggressive, aerodynamic at pangkarera na talaga ang postura ng motor na ito. Pagdating sa ilaw, single headlamp na lang ang new model na ito. Di katulad dati na dual headlamp. Pagdating sa upuan naman, parang same na din siya sa R15 B3 design na nakahiwalay na ang upuan ng back ride nito na mas lalong nagpaanga sa kanyang likurang bahagi. Naka-ABS na din ang new KTM RC200cc. Dual channel na ang kanyang ABS. Naka-TFT panel gauge na siya. Ito din ang malaking pagbabago sa KTM RC200. Kapag pinagtabi mo nga ang old model, ang new model, kitang-kita talaga na ang laki ng pinagbago sa kanilang bodyworks, looks, and another specs and features. Pero sa engine guys, medyo same pa din siya doon sa old model niya. Ibang klase din talaga si KTM pag gumawa ng upgrade sa kanilang mga motor. Parang si Yamaha din sa kanilang R15 V2 going to R15 V3 and now meron ng R15 V4. Tiyak na matutuwa ang mga KTM lover dyan at doon sa mga may hilig mag-race track. Sulit na motor na ito dahil isa na din itong track bike kung titignan. Kayo guys, ano nga pala ang masasabi nyo tungkol sa KTM RC200 na new model? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos guys ang video na to, baka pwede naman na makahingi ng isang like mula sa inyo. At sa tingin ko guys, dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko rin kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa susunod ng aking mga i-upload. Maraming salamat guys. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichiboy. Thank you!